Start na po tayo. Ang unang-una po, kailangan po natin yung mindset natin. Iayos natin yung mindset natin. So, mahalaga po yung mindset. Okay? So, unang-unang kailangan iayos yung mindset natin. Yung belief. Yung paniniwala natin. Yan yung nakagisa natin kahit bata pa tayo. Ang pera ay masama. Okay? Kaya karaniwan pinag-aawayan sa bahay. Hanggang sa paglaki mo, pinag-aawayan. Kaya minsan nagagalit ka. Pera, pera. Lagi na lang pera. Ang sabi ng iba, ang pera daw ay parang demonyo. So, pinagmumula ng away. So, kaya ang tao minsan parang nagiging malayo na sa pera. Okay? Isa pang paniniwala natin, yung swerte-swerte. Sabi nila, swerte-swerte lang yan. Ang buhay, swerte-swerte. Ang buhay natin eh, nakasalalay sa palad natin. So, yun yung mga paniniwala natin. Tapos na, mahilig tayong tumingin sa sign. Sign na yan. Ako, hindi ako maka-invite, hindi sumali. Sign na yan. Yan yung mga paniniwala natin na karaniwan yan, tumatakbo sa utak natin. Isa pang paniniwala natin, yung pag kumakatiraw yung palad. Pag kumakati palad, magkakapera. Alam nyo, lagyan nyo lang po ng alcohol. Meron lang yung bakterya. So, ganun yung mga paniniwala natin. So, isa pang mga paniniwala natin, pag may dumaan na pusang itim sa kalsada, malas yan. Ako, malas. May dumaan na pusa, malas yan. Ako, alam nyo po kung bakit may dumadaan na pusa sa kalsada? Kasi po yung pusa, gustong makatawid sa kabila. Yun lang yun. Marami tayong iniisip ng mga negative. Yung mga nakaugalian natin paniniwala na minsan hindi na nakakatulong sa buhay natin. Okay? Isa pa. Sunod natin is yung program. Yung nakaprogram sa utak natin, yung lagi nating iniisip na nakaprogram, wala nung bata tayo, like yung parang computer, nakaprogram. So, ano ba yung mga nakaprogram sa utak natin? Yung, nako anak, tama na yung ambisyon mo yan. Huwag ka masyadong ambisyoso, kung ano lang kaya natin, yun lang. Matuto kang makontento. So, huwag ka maghanap na maghanap. So, yun yung mga paniniwala. Kaya yung bata nung lumaki, hindi naghahanap. Kung ano na dyan, ako kontento. Okay? So, isa yan sa pwede natin tanggalin. Isa pa, nako po, sabi sa training, yayaman. Ang sabi ng utak mo, kontento na. So, bakit kontento na? Kasi nakakugalian na natin. Nakaprogram na tayo mula ng pagkabata. Okay? Na huwag masyadong maghanap, huwag masyadong maging ambisyoso. Kaya pag sinasabi sa crowd one, yayaman tayo rito. Nako, kalokohan yan. Nako, kontento na ako rito. Tapos, pag kinag-usapan yung kotse, ang nasa utak niya, nako, tricycle. Ang baba ng mga pangarap. Kasi nga, nasanay ho tayo na huwag maghanap. Okay? Ano pa? Susunod na topic natin ito is attitude. Okay? Yung mga program sa utak mo, nagiging ugali na natin. Nakakaugalian na natin yan. So, yan yung parang lagi natin nakatatak sa utak natin. Okay? Yung pagyaman na yan, hindi na natin masyado pinapansin. Ano pa yung mga ugali? Yung tipong, nako, ayoko yumaman. Baka maging masama ako. Yan yung mga nasa isip nating ugali na akala natin, hindi maganda. Kaya feeling mo, pag yumaman ka, yayabang ka. So, ano pa yung mga ugali natin? Marami tayong dapat tanggalin. Yung ugali natin na ningas kugon. Isa pa yan. Yan yung mga nakaprogram sa utak natin na nagiging ugali na. Okay? Sunod, yung madrama. Huwag na po tayong masyadong madrama. Kasi minsan, yung mga affiliate, na-reject lang ng konti, nagdadrama na. Tapos, pag napagalitan ng magulang, nagdadrama na. Pag hindi na-replyan ng upline, nagdadrama na. Okay? Pag hindi na pagbigyan, nagdadrama. Pag hindi na pautang, nagdadrama. So, marami tayong drama sa buhay. So, hindi po nakakatulong sa pag-asenso ang drama. Tatanggalin din po natin yan. Okay? Isa pa, yung abilidad. Nako, hindi ko kaya yan. Wala akong alam dyan. Hindi ako marunong. Lagi na lang ganun. Lagi negative. Wala akong kakayahan. Hindi ako marunong magsalita. Hindi ako marunong mag-invite. So, yan yung mga mindset natin, nakaprogram sa utak natin. Okay? Tatanggalin po natin yan, guys. Isa pa, itong takot tsaka duda. Pag nagsimula ka, ito una agad pumapasok sa isip mo. Yung duda tsaka takot. Ano pinagdududahan mo? Magagawa ko kaya yan? Baka magsara yan? Nako, yung kumpanya na yan, nako, scam yan. Nako, nakakaduda yung nag-i-invite sa akin, baka niloloko na ako, baka peperahan ako. Isang pinakamatinding duda, yun yung duda sa sarili. Magagawa ko ba yan? Kikita ba ako dyan? Kasi pag nasa isip mong hindi ka kikita, hindi ka kikilos. Saan ka nakakita na tinatrabaho mo yung crowd one? Pare, bakit nagpapakapagod ka sa crowd one? Kasi pare, hindi ako kikita rito. Tsaka hindi ako yayaman. Di ba, mali? Parang may mali, di ba? Karaniwan, hindi kumikilos dito kasi iniisip niya, hindi siya kikita. Hindi niya susubukan. Hindi niya gagawin. Pag hindi mo ginawa, wala ka resulta. Yung duda sa sarili na magagawa mo, yan yung number one eh. Magagawa mo? Magagawa ko ba? Baka ikaw lang nakagawa niyan. Baka hindi ko kaya yan. So yun, tatanggalin mo yung duda. Isipin mo na lang, kaya mo, magagawa mo. Dalawa lang naman yan isipin mo eh, positive o negative. Bakit lagi natin pinipili yung negative? Unang-una, ano ba gusto natin mangyari? Gusto natin ng success. Pag gusto natin ng success, positive yun. Ibig sabihin, walang umasenso na negative mo mag-isip. So, ibig sabihin, dapat maging positive ka na lang instead na negative.
Nako, yung palad ko. Kita mo nakalagay yung kapalaran ko, letter M. Mahirap. Oh. Pwede mo naman sabihin mayaman kasi letter M. Nakuha mo yung punto ko? Lagi nating iniisip yung negative. O, yung takot. Ano yung una-una takot natin? Fear of failure. Nako, baka mag-fail lang ako dyan. Sayang oras ko. Alam mo guys, ang failure po, hindi po yan, hindi porke nag-fail ka, loser ka talaga. Ang failure po ay part ng success. Marami pong mga successful na tao na hindi dumaan sa failure bago naging successful. Kaya lagi mo itatak sa usak mo, ang failure po ay part ng success. Okay? Tsaka hindi mo malalaman kung magpe-fail ka o hindi kung hindi mo susubukan. Okay? Tsaka pag nag-fail ka, bangon lang. So huwag mo katakutan yung failure. Normal po ang failure. Okay? Fear of others' opinion. Yung fear mo na, nako, pag nag-crowd one ako, pagtatawanan ako. Nako, pag nag-crowd one ako, nako, yung mga kapitbahay ko, kakantyawan ako, sasabihin, nagpapa-scam ako. Tapos pag in-invite ko sila, naku, sasabihin, ini-scam ko sila. Tapos pag nagka-crowd ako, kakantyawan ako, hindi ako nagtatrabaho, puro crowd one lang. Alam mo, kung iisipin mo lahat ng mga opinion ng ibang tao, kung ano mga iniisip at sinasabi ng ibang tao, nakarelay ka lagi doon. Lagi ka nakadepende doon. Yung kilos mo nakadepende sa mga opinion nila. Hindi ka talaga magiging successful. So, yan yung dapat natin tanggalin. Okay? Huwag ka matakot sa opinion. Ang katakutan mo, yung buhay mo, kung hindi ka asenso, tatanda ka ng wala kang nakukuha success sa buhay mo. Okay, yun ang katakutan mo. Huwag mo katakutan yung mga opinion. Opinion lang po sila. Kasi kung kinakatakutan mo ang opinion, hindi ka bagay sa isang gantong klaseng negosyo. Kasi maraming opinion talaga rito. Sala sa init, sala sa lamig ang tao. Alam mo, mag-crowd ka o hindi, may opinion pa rin ng tao. Okay? So, kaya tanggalin mo na yung takot mo sa opinion ng ibang tao. Okay? Sunod, fear of unknown. Naku, nakakatakot naman sumubok dyan. Kasi, hindi ko alam yan. Ano ba yan? Paano ba yan? Paano ba yung system na yan? Paano ba yung cellphone, pindot-pindot? Di ako teki, hindi ako marunong. Yan yung unang-unang humahadlang sa'yo para subukan ang negosyo to. Yung fear of unknown, kasi hindi mo alam. So, hindi mo talaga siya alam kasi bago ka pa lang at aalamin mo pa lang. Kaya nga ini-invite ka para malaman mo. Pero kung lagi mong iniisip, hindi ko alam yan, kaya ayaw mo subukan. Lahat naman tayo nag-start dito, walang alam. Miski yung mga basketball player, nung pinanganak naman niya, wala naman yung bit-bit na bola. Nakita mo ba pinanganak si Michael Jordan, may hawak na bola? Na-imagine yun? Paglabas ni Michael Jordan, may bit-bit na bola, nagdi-dribble agad. So, hindi ho ganun. Miski si Michael Jordan, nung panahon niya, ilang beses din po yan na sumubok sa pagbabasketball. Nag-aral lang po yan. So, ibig sabihin, pwedeng aralin. Huwag ka matakot kung hindi mo alam. Okay? Tanggalin mo na pa yung fear of unknown. Lahat po naaaral. Isa pa, fear of public speaking. Naku po, pag sumali ako dyan, nakita mo yun, nagsasalita doon sa bahay, nagtotok. Ibig sabihin, gagawin ko yan. Doon pa lang, nagsimula na yung negative. Lahat ng sinabi ng nagsasalita lang, speaker, hindi na inabsorb. Bakit? Umpisa pa lang, in-excuse niya na yung sarili niya. Ibig sabihin, hinisip niya na agad na hindi siya para dyan. Hindi ako para dyan. Bakit? Hindi ako marunong salita eh. Lahat ng sinabi ng speaker, close-minded na siya. Kasi nag-isip agad siya ng excuse kung bakit siya hindi sasali. Okay? Pero public speaking, huwag mong katakutan yan. Kasi lahat ng mga nagsisimula, hindi rin naman marunong yung salita eh. Ako, nung nakwento ko na po sa nung nakaraan na tungkol sa istorya ko dito, si upline mo lang po tinatawag ko. Hindi po ako nagsasalita. Minsan no, sa Jollibee, nung hindi darating si upline mo, natataranta na ako. O, hindi ko alam. Nag-CR pa nga ako. Kabadong-kabado talaga ako. Kasi hindi talaga ako marunong. Takot na takot ako dyan. Okay? So, kaya lang, nung wala na akong choice, hindi siya dumating, sinubukan ko lang. Nung sinubukan ko, sablay. Utal, bulol, mali-mali. Okay lang. Panalo pa rin ako. Bakit? Nakapag-practice ako eh. Di ba? Napag-practicean ko sila. Di ba? Okay lang yun. Di ba? Sumunod na araw, gano'n na naman. Wala na naman si Apply Mon. Kay Sabado, meron kami sa Paso de Blas. Wala rin siya. Minsan, nasa Pangasinan siya. Sa Pasay siya. Nasa Taguig siya. Kaya ngayon, nagte-take charge ako ngayon. Dahil yung downline ko doon, hindi rin marunong magsalita. O ayaw din. So, wala akong choice. So, ibig sabihin, huwag mo katakutan yung public speaking kasi wala naman namamatay yan. Sa bahay nga, di ba, ikaw salta na salita. Hindi, natatakot ka lang kasi hindi mo kakilala. Normal lang yun. Okay? Tsaka hindi naman kailangan simulan mo agad na magaling. Okay? Mag-start ka, mag-share ka muna. Okay? Eh ngayon, online lang. O, di mas madali. Okay? Tanggalin mo na yan, fear public speaking. Isa pa, fear of rejection. Ito ang nakakatakot sa lahat. Ito kinakatakutan ng marami. Nako, ayoko sumali dyan. Nako, invite yan. Recruit, download, upload. Nako po, hindi ko kaya yan. Natatakot ako, ma-reject ng mga kapitbahay. Masakit eh. Alam nyo guys, kahit naman wala ka sa crowd, nare-reject ka na rin eh. Opo, nare-reject ka. Pag pumara ka ng jeep, hindi ka sinakay, na-reject ka. Hindi ka naman nasaktan eh. Bakit? Ang nasa isip mo, normal. Okay? Pumara ka ng bus, ganun din. Hindi ka sinakay, feeling mo normal, kaya hindi ka nasasaktan. Yung magbabalot,
Example na lang sa magbabalot. Yung magbabalot, pag sumigaw ng balot yan sa isang kalsada, sa isang street, hindi naman lahat bumibili. Kung minsan nga, walang bumibili. Lilipat ngayon yan ng kabilang street. Sisigaw ulit yan. Balot! Balot! Ngayon, hindi lahat bibili na naman. Pero yung magbabalot, naglupa sa iba sa kalsada. Walang bumili. Ayaw niya lang bumili. Ang sakit naman. Walang bumili. Di ba hindi naman? Ang magbabalot, lakad lang. Pag hindi yan, hihinto pag hindi mo tinawag. Okay? Hindi hinto yan. Tuloy-tuloy lang yan. So, hindi takot sa rejection yan. Kasi naka-mindset siya. Ang rejection, normal. Okay? Rejection is normal. O, sa Cloud 1, bakit kailangan mong isipin na rejection ay normal sa Cloud 1? Di ba pag maraming ayaw, majority wins, majority tama, ang daming di sumali, ibig sabihin, tama silang lahat. Ako lang mali. Kaya bukas, hindi ka na rin mag-i-recruit. Magkukwit ka na. Bakit? Ang feeling mo, tama yung marami. Sa botohan, yung marami, yun ang panalo. Dito, yung marami po, kaya po marami nag-reject, normal po talaga ng tao, by nature, o by culture, hindi ho tayo kasi na-orient na magnegosyo. Na-orient po tayo na magtrabaho. So, kaya normal, pag meron ka ini-invite, ang nasa utak niya, trabaho, trabaho, trabaho. Wala sa utak niya yung Cloud 1, networking, upload, download. Wala sa utak niya yan. Ang nasa utak niya, naka-mindset siya mula pagkabata niya. Ang sabi ng nanay niya, anak, mag-aaral ka mabuti ha. Paglaki mo, pag-graduate mo, magtrabaho ka, hanap ka ng magandang trabaho. Di ba? Trabaho. Sa eskwelahan, ano tinuturo? Trabaho ulit, puro karir. So, kaya pag nag-invite ka, ang mindset ng tao ngayon, trabaho. Kaya pag nag-offer ka ng Cloud 1, networking, networking, yak, cheap. Di ba? So, yun yung karaniwang mga reaksyon. So, kasi hindi sila naka-mindset na mag-networking sila. Buong buhay nila, employment ang nasa utak nila. Kaya normal lang na mare-reject ka. Normal lang. Ang trabaho mo ngayon, i-educate mo ngayon siya kung bakit maganda magnegosyo. I-educate mo ngayon siya kung bakit maganda ang Cloud 1. Okay? So, pag hindi mo na-educate yan, talaga re-reject ka yan. Kahit pag na-educate mo siya at ni-reject ka pa rin, iwanan mo muna. Okay? Yung rejection, normal. Kumbaga sa baraha, meron tayong baraha. Bubuklatin mo yan araw-araw. Kada buklat mo yan, hahanapin mo lang yung 4 na alas. Eh kung pagbuklat mo, nakakasampung buklat ka pa lang, titigil ka ba? Siyempre hindi. Bakit? Ang nasa isip mo, merong 4 na alas dyan sa baraha. Di ba? Kasi hindi mawawala ng alas dyan. Bubuklat ka na naman. Minsan, nasa ibabaw yung unang alas. So, minsan, nasa gitna. Minsan, nasa dulon-dulo yung 4. Eh, paano na lang? Isang buklat mo na lang. Makukuha mo na yung unang alas. Sunod-sunod na palang alas yung nasa dulo. Eh, tumigil ka. Hindi mo na nakuha yung alas. Naka-1 buwan ka, 2 buwan ka. Hindi mo nakuha yung alas. Tumigil ka na. Ang tanong, 2 buwan ka na nga. Ang tanong, ilang baraha na ba nabuklat mo sa 2 buwan? Baka mamaya 2 buwan ka na, 2 baraha pa lang na nabubuklat mo. Normal. Wala pang alas yan. Okay? So, yung rejection na yan, normal. Isipin mo na lang, rejection, normal. Hayaan mo lang sila. Tuloy ka lang. Invite. Kasi hahanapin mo lang yung kagaya mo. Okay? Pag nakuha mo yan, very rewarding yan. Okay? Sunod. Why? Reason. Bakit mo gagawin ang Cloud 1? Ano yung mga dahilan? Bakit mo to gagawin? Pwede naman magtrabaho na lang ako. Mag-online selling. Bakit pa dyan sa Cloud 1 na napakaraming rejection, napakahirap trabahuhin, i-invite? Bakit pa ako magpapakahirap dyan? Atin pa ng Zoom meeting. Bakit ako magtsatsaga dyan? Guys, sa Cloud 1, para magawa mo to, ang unang-unang mong gagawin, isipin mo mabuti kung ano ang dahilan mo, bakit mo to gagawin. Ano yung mga reason mo? Ano yung dahilan mo? Bakit mo to gagawin? Bakit nagtsatsaga ka, gabi na, nakikinig ka pa ng Zoom meeting? Okay? Kahit late na ng gabi. Tapos pag nag-i-invite ka, kahit nare-reject ka, hindi ka tumitigil. Ano dahilan? Okay? Meron kang reason eh. Okay? Ang purpose, yan yung purpose mo, yung pangarap mo. May purpose ka eh. Baka ikaw yung taong pagod na sa hirap. Baka ikaw yung taong pagod ka ng pinagtatawanan. Pagod ka ng minamaliit. Pagod ka ng nangungupahan. Pagod ka na at dalan-dala ka na tuwing magkakasakit ang anak mo o magkakasakit ka, lagi kang walang pambayad ng ospital. Pagod ka na tuwing kung magigipit ka, mangungutang ka na lang sa kapitbahay, mangungutang ka sa kamag-anak, ang amo-amo mo, ang bait-bait mo. Bakit? Walang-wala ka eh. Baka pagod ka na. Yan yung mga reason mo kung bakit ka na sa Cloud 1. Isipin mo lahat yan. Okay? Baka pagod ka na. Na lagi na lang ikaw ang ulam nyo. Hindi mo makain yung gusto mo. Pagod ka na, hindi mo mabili yung mga gusto mo. Okay? Pagod ka na pinagpapasapasahan ka. Okay? Pinagpapasahan ka ng anak mo. Kung ikaw, nasa edad ka na, pagpapasahan ka ng anak mo. Okay?
Isipin mo mabuti kung ano yung mga pangarap mo, kung ano yung purpose mo. Okay? Lahat ng dahilan mo, isipin mo na. Madali lang gawin ang negosyo to kung alam mo kung ano yung dahilan. Paano ba gawin? Madali lang pong gawin ang crowd 1. Madali lang kung alam mo kung ano yung dahilan mo. Halimbawa, kukunin ko yung anak mo. Sasabihin ko sa'yo, isosoli ko lang tong anak mo pag naging ambassador ka sa crowd 1. Guys, ano gagawin mo? Kahit hindi ko alam yan, alamin ko yan. Bakit? Kasi yung anak mo nakataya. Hindi mo alam ang crowd 1. Di ba? Pero, ang dahilan mo, kailangan mo mabawi ang anak mo. Baka gabi-gabi mag-Zoom-meeting ka. Baka libutin mo na buong bansa. Baka hindi ka na matulog. Bakit? Ang nasa isip mo, kailangan kong mabawi anak ko. Kailangan by December, ambassador ako. As soon as possible, kailangan ko maging ambassador. Bakit? Nagmamadali ka na. Bakit? Kailangan mo mabawi anak mo. So pag inisip mo, ang buhay ang nakataya. Pag buhay ang nakataya, iba ang kilos. Isipin mo buhay ang nakataya. Isipin mo pangarap mo. Okay? Ano ba ang mga pangarap mo? Bahay. Lagi ka na lang nagsasabi, sana all. Ang ganda ng bahay na yan. Sana magkaroon ako. Guys, pare-pareho tayo. Lahat tayo nangangarap niyan. Pero bakit hindi tayo nakakakuha ng pangarap natin? Iilan na lang. Iilan lang sila. Mas marami mahirap sa mayaman. Kasi, kailangan, you have to pay the price. Pagbayaran mo. Kung malaki pangarap mo, malaki ang bayad niyan. Pero kung sa negosyo to, 2 oras mo lang ginagawa, pero ang oras mo, mayroong 8 oras sa isang araw, kung kailan mo lang maisipan, doon mo lang gagawin ng crowd 1. Paano ka makakarating sa pangarap mo, bahay at lupa na yan? Depende sa laki ng pangarap mo, ang kilos mo. Kaya isipin mo na lang, kung may pangarap kang ganito, kailangan nag-goal ka. Isipin mo to, pangarap mong bahay. Yan ang isipin mo, para yan ang magiging dahilan mo, bakit mo ginagawa ang negosyo to. Kung matagal ka na nangungupahan, kung nakikitira ka lang. Okay, yan ang lagi mong isipin. Pangarap. Ano pa pangarap? Sasakyan. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng sasakyan. Bakit? Ang hirap mag-commute ngayon. Okay? Social distancing, mahahawa ka pa. Kukunti na nga lang yung sasakyan. Hiwa-hiwalay pa kayo. Nakuha nyo? Guys, mangarap pa ng sasakyan. Hindi masama yan. Necessity na po yan. Hindi po luho yan. Okay? Yan ang isipin mo. Yan ang dahilan. Yan ang isipin mo lahat ng dahilan mo. Bakit mo ginagawa negosyo to? Okay? Mangarap ka, guys. Ibalik mo lahat ng pangarap mo. Tama na yung panahon na kinalimutan mo yung pangarap mo dahil alam mo yung income mo maliit lang. Binabagay mo yung income mo sa pangarap mo. Mali. Ang i-adjust mo yung income, wag yung pangarap. Minsan yung income mo maliit lang, kaya nililitan mo na lang yung pangarap. Ang income mo, 15,000 lang. Kaya ang pangarap mo, bisikleta na lang. Lakihan mo pangarap mo, tapos humanap ka ng paraan para makuha yung pangarap mo. Sabi nila, pag maiksi kumot, matutong mamaluktot. Mali. Pag maiksi ang kumot, humanap ka ng malaki. Di ba? Ganun lang yun. Nakakatawa siya pero totoo, guys. Pag maiksi kumot, humanap ka ng malaki. Nakuha nyo? Huwag ka magtiyaga sa maiksing kumot. Huwag ka mamaluktot. Kung maliit ang income mo, humanap ka ng malaking income. Hindi ka magsisikap na lumaki ang income mo. Hindi ka magkakaroon ng dahilan maghanap ng malaking income kung wala kang goal. Kung hindi ka nangangarap, ano dahilan? Bakit ka nagtatrabaho ngayon? Bakit ka sasali kay Crowd 1 kung wala ka ng pangarap? Crowd 1 pare, yayaman tayo. Ako, kontento na ako. Ako, wala naman ako pangarap eh. So yan yung dahilan dapat. Meron kang dahilan. Bigyan mo muna ng dahilan ng sarili mo. Madali nang gawin to pag may dahilan ka. Bakit iba-iba tayo ng galaw, iba-iba tayo ng resulta? Depende po yan sa pangarap natin. At depende po yan kung gaano kabilis mong makuha ang pangarap mo. Okay? Ganun lang po kasimple yun. Ano pa kailangan natin? Savings. Lahat ng tao nangangarap ng savings para pagka merong emergency, may maduduko tayo. May savings ka 10 milyon, kumikita na yan sa bangko. Yung kita niyan, yung tubo na yan, pwede mo nang gamitin pang gastos. Okay? Kailangan malaking savings. Paano ka magkaka-savings? Kung nagtatrabaho tayo. Pagdating ng Krisenas, katapusan, wala pang akinsi. 5 araw bago mag-akinsi, ubos na yung pera mo. Mangungutang ka na ngayon kasi wala ka ng pera. Pagdating ng sahod, magbabayad ka. Hindi kulang na naman yung allowance mo sa susunod hanggang 30. Abetsin ko pa lang, wala ka na naman pera. Uutang ka na naman. Bakit? Kasi hindi tayo nangangarap magkaroon ng savings. Bago magka-pandemic, bago mag-quarantine guys, ang mga tao hindi nag-iipon. Kasi ang katwiran nila, may pasok na naman bukas eh. Sumildo ka na 15, ubusin mo. Bakit? May 30 pa naman eh. O ngayon, nagkaroon ng lockdown quarantine, wala kang ipon. Paano aandar ang buhay?
Guys, ang hirap, di ba? So, kailangan magkaroon ka ng savings. Isa yan sa mga pangarap. Isa yan sa mga dapat mong gawin dahilan kung bakit mo gagawin ng negosyo to. Balikan mo lahat ng pangarap mo, guys. Balikan mo lahat ng pangarap mo. Yan ang tutulak sa'yo kung bakit mo gagawin ng Crowd 1. Okay? Madali na kung paanong gawin to. Basta alam mo kung ano dahilan mo. Basta alam mo yung why mo. Madali na kung paanong gawin. Okay? Ano pa? Apartments. Bakit apartment? Ito po pangarap ko to. Bakit pag nagkaroon ka ng apartment, kahit tumanda ka, may income ka. Bakit? Kukolekta ka lang niya ng upa. Buwan-buwan na lang nangongolekta ka ng upa. Okay? Mga apply natin, meron na yan. Kung ano yung present nila, yun ang future natin. Kung hindi ka titigil. Huwag ka lang titigil. Kung ano yung ginagawa ng apply natin, gawin din natin. Kasi kung ano yung present nila, yun ang future natin. Isipin mo yung mga pangarap mo. Kung anong negosyo, nasa isip mo. Gusto mo magtayo ng parlor, magtayo ng gym, bumili ng palasdaan, bumili ng malalaking lupa na sasakahin sa probinsya. Lahat yan, isipin mo. Yan yung goal mo. Yan yung dahilan kung ba't mo gagawin ng negosyo to. Balikan mo, guys. Okay? Susunod, after ng purpose saka dreams mo, motivation. Kailangan yung motivation mo rito mataas. Kailangan self-motivated ka. Hindi yung after ng training na to, excited ka. Motivate ka. Tapos bago ka matulog, nag-iisip ka, kaya ko ba to? Hindi ka na, nawala na naman lahat ng mga napag-aralan mo. Na-demotivate ka na naman. Bakit? Nung kinantsawan ka lang ng kaibigan mo, pinagalitan ka ng magulang mo, na-demotivate ka na naman. Kailangan, isipin mo, lahat ng mga pangarap mo para lagi ka ma-motivate. Ang isipin mo, PKP. Huh? Parang pangit pakinggan na, PKP. Pangit, no? Patay kung patay. Okay? Guys, patay kung patay yan. Isipin mo, patay kung patay. Yan ang motivation mo. Okay? Isipin mo lahat. Halukayin mo lahat, magbibigay ng motivation. Paano ka ma-motivate? Unang-una, umating ka ng training. Regular ng training natin. Umating ka. Manood ka ng mga video. Mamomotivate ka. Huwag ka manood ng kung ano-anong drama sa TV. Kasi magiging dramatic na rin ang buhay mo. Di ba? Huwag ka makikinig ng mga kantang, di ko kayang tanggapin. Patay kang bata ka. Hindi mo kayang tanggapin talaga. Diba? Tapos yung mga kantang pagising sa umaga, ang kanta mo ang pinatutugtog mong music parang di ko yata kaya. Di ba? Palitan mo yung music mo, guys, para ma-motivate ka. Okay? Ikaw ang gagawa ng paraan para ma-motivate ka. Okay? Huwag kang titingin sa mga bagay na hindi ka ma-motivate. Huwag kang makikinig sa mga music na magpapababa ng moral mo, magpapababa ng drive mo sa buhay. Ang patugtugin mo yung mga masiglang tugtog. Okay? Yung mga may motivation. Pag nanood ka ng TV, nanood ka ng balita, naku, ang hirap ng buhay. Grabe. Wala nang pera yung tao. Pandemic. Lahat na-absorb mo. Lahat ng negative na-absorb mo. Nade-demotivate ka na naman. Naku, walang sasali. Walang pera ang tao. Guys, lalong maraming sasali. May pera o wala ang tao, sigurado naghahanap ng income yan. Pag nagharap ng income yan, dalawa lang tatakbuhan yan. Okay? Dalawa lang. Magninegosyo yan. Okay? Magninegosyo o mag-empleyado. Bakit kailangan mag-business ka? Bakit? Kasi sa empleyado, tatanda ka sa employment. Guys, huwag po kayo sana magagalit sa akin kung empleyado po kayo. Kasi matagal na po akong empleyado. Wala akong nangyari. Nakaipon ko. Ang naipon ko lang po, payslip. Hindi po ako nagkaroon ng savings. Payslip lang po naipon ko. Eh, nung nagkaroon kami ng brownout dito, nagsiga sa labas, nagsaing. Lahat ng payslip ko nagamit. Sunog lahat. At least napakinabangan, pinasiga. Diba? Nabaga rin yung, sabi, kulang pa ng papel, kulang pa. Oh. Ay, ito, marami akong payslip dito. Oh, yung payslip ko, lalaki. Napakinabangan, guys. Iniipon-ipon ko pa naman yun para pag maglo-loan ako, magagamit ko. Pero nung nag-loan ako, ang sabi, latest 2 months po ang kailangan. Ay, hindi ba? 1 year ago pa to eh. Hindi, napakinabangan yung payslip ko. Kaya, guys, mag-business ka. Bakit kailangan mag-business? Kasi ikaw ang boss. Pag nag-business ka, ikaw ang boss. Ikaw mag-dictate ng income mo. Kung gusto mo na malaki, trabahuin mo. Kung gusto mo na maliit na income, huwag ka mo trabahuin na gusto mo ba? Papetex-petex ka lang. So, ibig sabihin, pag business, hawak mo oras mo. Okay? Hindi ka naghahabol. Yung tipong pagising mo sa umaga, bago ka matulog sa gabi, kasi maaga ka papasok, hindi ka pa inaantok. Tanali lang. Pumipikit ka ngayon. Hindi ka makatulog. Bibilangin mo bituin sa langit. Hindi ka pa rin inaantok. Bakit mo pinipilit matulog kung hindi ka pa inaantok? Kasi may pasok ka bukas. Ako nyo, pag gising naman sa umaga, tumutunog yung alarm clock mo. Inaantok ka pa. Anong gagawin mo ngayon? Pipindutin mo ngayon. Sasabihin mo, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Magkiring na naman yun. Pipindutin mo na naman. Sasabihin mo ulit,
Another 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Naka po, paggising mo, ako alas 7 na, patay kang bata. Tatanenen, tatanenen. Ligo ka habang naliligo ka, nagtututbas ka na. Tuloy-tuloy na yan. Habang kumakain ka, nagbibihis ka. Grabe, tapos pagpantalon mo, labas ka sa bahay, nakapantalon ka. Naku po, nakalimutan ko mag-brief. Papasok ka ngayon, magbi-brief ka ngayon, nasa labas. Paglabas mo ngayon, sino yun, si Superman? Yung brief mo nasa labas. Natataranta ka ngayon. Pagdating mo ngayon sa kalsada, grabe, seksikan. Pila-pila ngayon, naghahabol ka. Ngayon, pag sumabit ka ngayon, sisikuhin mo na yung katabi mo, makasabit ka lang. Pag nasa loob ka naman ng jeep, grabe yung upo mo. Yung kanto na lang ng pet mo nakaupo, isang lubak lang, laglag ka na. Pagdating naman sa MRT, grabe, nasa baba ka, kahit hindi ka gumalaw, makakarating ka sa taas. So, sobrang siksikan. Tinutulak ka na. Hindi ka man lumalakad, makakarating ka sa taas sa sobrang siksikan. Ito pa matindi, kung babae ka. Pag nasa taas ka, nasa loob ka ng MRT. Okay? Siksikan. Grabe. Sasabihin na yung babae, oy mama, yung payong mo nakakatusok. Di ba? Nakatusok ka pa, di ba? Ang sasagot mo ngayon, wala akong payong. Nadali ka pa, di ba? Oh, ang hirap, di ba? Guys, isa lang yan sa mga pinagdaraanan ng empleyado. Pero how come? Sa dami ng paghihirap ng employee, empleyado ka, masipag ka, may determination ka, may commitment ka, kahit umuulan, bumabagyo, papasok ka. Pero ang tanong, may pangarap ba? May milyon ba? Wala. Sa negosyo to, sa business na to, may asenso. Pero ba't hindi mo binibigyan ng oras? Logic lang. Ba't binibigyan mo ng panahon yung mga bagay na hindi papunta sa pangarap mo? Yung negosyo ng Crowd One, minsan naglalaylo ka na. Bakit ka maglalaylo sa isang gawain na papunta sa pangarap mo? Maglaylo ka na sa ibang bagay, wag lang sa pangarap mo. Maglaylo ka na sa ibang bagay. Kalimutan mo na ibang bagay, wag lang yung bagay na magbibigay ng pangarap mo. Okay? Dahil yun ang paniniwala ko. Okay lang, sige, magtinda-tinda ka dyan kung gusto mong magtinda. Pero dahil sa ginagawa mo on the side income, napabayaan mo na yung pangarap mo. At the end of the day, bibilang ka ng taon, wala pa rin nangyayari. Bakit? Kasi binigyan mo ng oras yung mga bagay na hindi naman magbibigay ng pangarap mo. Balikan mo si Crowd One. Okay? Huwag kang titigil. Kahit mabagal yan, ang mahalaga hindi ka tumitigil. Kasi kahit mabagal yan, pag hindi ka tumigil, siguradong makakarating ka. Okay? Pag mag-business, ito yung mga taong, bakit naman yung ibang tao ayaw mag-business? Okay? Kung nga hindi wala yung Crowd One. Kasi yung iba, takot mag-business kasi walang puhunan. Ito nga 6,000, kinatatakutan pa nila. 6,000 na lang, hindi pa kaya. Imagine, kung mag-i-stay ka sa employment, ito yung tinatawag na cash flow quadrant. Ito lang pwede mong takbuhan para kumita ng pera. Yung letter E, employee. Alam na natin, nakwento ko na yan. Yung pangalawa rito, yung self-employed. Ito yung nasa kaliwa, sa ibaba. Self-employed. Ito yung mga taong dentista, self-employed yan. Bakit? Pag wala yung bunot, walang kita. Okay? Yan yung mga self-employed. Yung mga may tindahan, self-employed yan. O, yung pangalawa sa kanan. Tatawid tayo sa kanan. Letter B, business. O, anong negosyo gagawin mo kung wala kang puhunan? Okay? Malaki ang negosyo, malaki ang kapital sa traditional business. Sa franchising business, malaki rin. Okay? Yung pangatlo, investor. Yan yung mga kumikita na ng pera at yung pera nila ang kumikita para sa kanila. So, kailangan makatawid ka dito sa kanan. Huwag ka mag-stay sa kaliwa. Huwag ka magbabad yan. Huwag mong tambayan yung kaliwa. Yung letter A at letter S. Huwag ka magtambay dyan. Tumawid ka. Tumawid ka sa kanan. Kailangan makatawid ka dyan. Yan ang goal mo, makatawid ka. Baka 50 years old na tayo, hindi pa tayo nakakatawid. Guys, mag-Crowd One ka, nakatawid ka na. Okay? Be your own boss. Negosyante ka sa Crowd One. Okay? Sunod. Time and financial freedom. Yan ang kayang bigay sa'yo pag nagnegosyo ka, gaya ng Crowd One. Totoo po yan. Yan ang kailangan mong kunin. Maraming tao may pera. Pero walang idea. Walang financial, wala silang time para sa pamilya. Yun yung mga matataas ng katungkulan sa trabaho. Yung mga nasa abroad. May pera yan, pero wala silang time sa pamilya. Okay? Meron naman, may time sila. Marami silang time. Yung mga tambay, pero walang pera. Okay? So, mahalaga, meron kang time freedom, tsaka financial freedom. Bakit? Magagabayan mo pamilya mo. Kung nasa abroad ka, paano mo magagabayan ng pamilya mo? Okay? Pag uwi mo, babalik ka rin sa abroad. Bakit? Wala ka na namang, yung ipon mo, konti lang, naubos pa. So, paano mo makukuha time freedom tsaka financial freedom? Kailangan magkasama yan. Hindi yan laging magkahiwalay. Kasi kung isa lang ang meron ka dyan,
parang baliwala rin ang buhay. May financial freedom ka nga, wala ka namang oras sa sarili mo, sa pamilya mo. O may time freedom ka nga, wala ka namang pera. So, kailangan mo, yan dalawang yan. Sa Crowd 1, pwede mo makuha yan. Marami na po nakagawa yan. Okay? Nasa abroad, OFW, umuwi dito for good. Consistent income kay Crowd 1. Ang upline natin, ready na mag-retire. Ready na mag-resign. Para ma-enjoy niya ang time freedom. Bakit? Kasi may financial na siya. Hindi mo ma-enjoy ang time freedom kung wala ka pang financial. Okay? Yan ang iisipin mo, guys. Huwag yung hayaan na maubos ang oras natin at ang buhay natin sa mga bagay na hindi papunta sa time and financial freedom. Sunod, leverage. Bakit mo kailangan to gawin? Kasi may leverage po rito. Ang mga mayayaman tao, ang sekreto niyan, leverage. Nagpaparami po sila. Okay? Si Lucio Tan, si Henry C. Ano sekreto nila? Nagparami ng SM si Henry C. Matanda na siya, nagpaparami pa rin siya ng branch. Okay? Pati yung pagtitinda ng pati yung BDO, tinayo pa ni Henry C. Ang daming negosyo ni Henry C. Hindi siya tumitigil. Pinaparami niya yung sarili niya. Ang tawag po dyan, leverage. Paramihin mo sarili mo. Yung Andox, nagpaparami. Yung Chooks to Go, nagle-leverage. Paano ka mag-leverage? Kailangan mo rin malaking kapital dyan para makapag-leverage. So, dito sa Crowd 1, pwede ka mag-leverage. Sa 6,000 lang, pwede ka mag-leverage. Yan ang sekreto ng mga yaman. Nagle-leverage po sila. Nagpaparami ng sarili. Okay? Sunod, attitude. Ano ba yung ugali? Dito na tayo sa ugali. Ano ba talaga ugali na meron dapat sa Crowd 1? Okay? Ang ugali na dapat meron ka dito, 80% po ang attitude, 20% lang ang skills. Bakit konti lang ang skills? Bakit ang attitude ang mataas? Kasi ang skills madali lang po yan. Naaaral po yan. Pero yung attitude, mahirap yan. Pag ugali na yan. Ang hirap baguhin ng ugali. So, yung attitude, ano ba mga attitude? Determination. Okay? Hard work. Consistency. Persistence. Focus. Ang dami. Guys, yung mga attitude na yan, yan ka dapat mag-focus. I-ayos natin ang attitude natin. Baka meron tayong attitude na mali. Baka may kulang sa atin. I-arrange natin ang ugali natin sa negosyo to. Walang umasenso sa negosyo na sablay ang ugali. So, ayusin natin ang attitude natin. Napakalagan ang attitude, guys. Huwag nyo isinasantabi. Walang umasenso sa Crowd 1 na masama ugali. Tanggalin nyo na yung ugali ng mga pangit na ugali na nakasanayan natin. Okay? Good learning and listening attitude. Kailangan matuto tayong makinig at sumunod. Matuto tayo. Okay lang kung doktor ka. Pag may sakit kami, sa'yo kami lalapit. Kung architect ka, magpapatayo kami ng bahay, sa'yo kami lalapit. Kung teacher ka, ang anak namin tuturuan, gusto naming matuto, ilalapit namin sa'yo. Pero sa negosyo to, kung bago ka, may nauna sa'yo, makinig ka sa mga nauna. Makinig ka sa mga kumikita na. Hindi ka ililigaw. Kung sinabing umatin ng Zoom meeting, umating ka. Narinig ko na yan eh. Oo, narinig mo na to. Pero hindi mo pa nasya sa buhay. Kaya natin inuulit-ulit to para maisabuhay natin, para ma-internalize natin. Successful na tao nga nakikinig sa Zoom meeting na to. Mga milyonaryo nga nakikinig sa Zoom meeting na to. Kayo pa kaya? Guys, walang tigil ang pag-aaral. Be an empty cup. Kasi pagka yung baso mo maraming laman, pag sinalina niya ng kaalaman, matatapon lang. So, be humble enough. Okay? Yung pride natin minsan, pag pinairal natin yung pride, hindi na tayo nakikinig. Ayan na naman, Zoom meeting na yan. Kanino ba yan? Sino ba yung magkasalita dyan? Oh, aircon technician lang pala, tsaka tindero ng french fries pala na yan. Ba't ako makikinig dyan? Guys, ulitin ko, meron kaming alam na hindi mo alam. Meron kaming ginagawa na hindi mo ginagawa. Guys, nung nagsimula ako dito, yun ang unang-una kong inisip. Paano kaya nagawa ni Upline Mon? Meron siyang alam na hindi ko alam. Meron siyang ginagawa na hindi ko ginagawa. Inalam ko lang yun. Nakinig ako. Naging humble ako. Pag sinabing training ako. Nakikinig ako kahit sino nagsasalita dyan. Kahit paulit-ulit yan, nakikinig ako. Be a good listener. Have a good learning and listening attitude. Kasi pag wala ka yan, pag sinabi mong alam mo na lahat, hindi ka na matututo. Okay? Ang taong hindi natututo, yung nagsasabing alam niya na lahat. Kung alam mo na to, sana milyonaryo ka na rin. Ayun lang nasa isip ko nung una. Oo, marunong ako sa networking, naka-attend na ako niyan. Ilang beses na natin ako sa networking. Pero hindi ako nagmamalaki. Na networker ako, alam ko na yan, marunong ako dyan. Hindi. A-attend pa rin ako. Uulit-ulitin ko yan. Kasi ang katuwiran ko, kung alam ko na yan, hindi dapat mayaman na ako. So, ibig sabihin, hindi ko pa alam. Kaya nakikinig pa rin po ako. Tuloy-tuloy po.
So, makikinig ka kahit sino nagsasalita. Have a good learning listening attitude. Madali lang naman. Pakikinggan mo lang sila. Kasi kung ano ituturo nila, sigurado may matututunan ka. Kahit ano pa profession yan. Kahit dating katulong yan, makikinig ka. Bakit? May alam yan na hindi mo alam. Nakarating na siya. Kung hindi ka pa nakakarating, makinig ka. Ganito lang kasimple yun. Kung taga-probinsya ka, pupunta ka ng Maynila, hindi mo alam ang pasikot-sikot dito. Ako, nakarating na ako ng Maynila. Pupunta tayo ng City Hall. Ikaw hindi mo alam. Habang nagdadrive ka ng sasakyan mo, ituturo ko sa iyo kung saan kaliliko, kakaliwa o kakanan. Susunod ka, hindi. Malamang sumunod ka. Bakit? Hindi mo alam. Pangalawa, bakit ka makikinig naman sa akin? Kasi alam mo, nakarating na ako dun. Kaya ka nakikinig sa akin kasi sabi ko, nakarating na ako dun. Kaya lahat ng sasabihin ko, susundin mo, kaliwa ka, kumanan ka, susunod ka lang. Bakit? Kasi ang nasa isip mo, nakarating ka na dun, di ba? Kaya yun yung my setting. Ako, nung nagsimula ako dito, nakarating na si Upline Mon. Marami na nakarating. Ang sabi ko, nakarating na sila. Di susundin ko na lang kung ano sabihin nila. Pag sinabing talon-talon, pag sinabing tumbling-tumbling, di ba? Pag sinabing kumain ng manok, na buhay, kain. So, hindi naman sa ganun. Ibig sabihin, lahat na ituturo niya na alam mo makakatulong sa negosyo to, sundin mo lang. Kasi nakarating na sila. Alam nila ang daan. So guys, pag sinabing Zoom training, kahit ulit-ulit lang yan. Bakit? May internalize mo yan. Sa una, makakasabay ka. Kung baga sa kanta, makakasabay ka. Ano ka lang, maghaham-ham ka lang. Pangalawa, medyo binibigkas-bigkas mo na yung salita, yung kanta. Pangatlo, medyo sumasabay ka na sa kanta. Pangapat, kumakanta ka na. Kabisado mo na yung lyrics. Panglima, kahit patayin mo yung tugtog, nakakanta mo na lahat. So, ibig sabihin, kailangan panoorin, pakinggan lahat ng mga videos, training natin, ulit-ulitin mo yan. Hindi lang yan isang beses. 5 times. Kahit lang pasan mo ng 5 times. Pakinggan mo lang, panoorin mo yung mga video, ulit-ulitin mo lang, hanggang sa ma-internalize mo. Yung Zoom meeting, ating ka lang, hanggang sa ma-internalize mo. Okay? A good leader is a good follower. Okay? Believing in yourself is the first secret to success. Tama po yun. Maniwala ka sa sarili mo. Pag hindi ka naniwala sa sarili mo, sino pa maniniwala sa'yo? Kahit maniwala kami lahat sa'yo, kung ikaw hindi ka naniniwala sa sarili mo, hindi mo rin makukuha ang success. Ang unang-unang mong gawin, paniwalaan mo sarili mo. Okay? Paniwalaan mo na kaya mo. Okay? Huwag mong bawasan yung... Saan ka ba maniniwala? Maliban sa sarili mo. Ito, believe in the company. Okay? Pag kulang ang paniniwala mo sa kumpanya, hindi ka kikilos. Nako, na-issuean ng SEC yan eh. Patay tayo dito, na-issuean ng SEC. Patay, nako po, baka magsara to ah. Wala na yung belief mo. Hindi mo kasi inaral. Hindi mo naiintindihan yung nangyayari. Imagine 177 countries tayo. Aprobado tayo ni Google Play. Legit tayo, legit. It so happen, na pandemic, nung na-issuean tayo. Okay? Nabigyan tayo ng license. Okay? Na-issuean lang tayo, may problema lang, mayroon lang tayo dapat i-comply, kaya lang po, nasa sa pandemic. Hindi makapunta rito yung mga taga-Europe, yung legal team natin dito, hindi rin makaporma. Okay? Yun lang yun. Huwag ka masyadong magnega pag kami ganyan nangyayari. Paniwalaan mo yung kumpanya. Naku, hindi pumasok yung Pera Plus, nagdududa ka na sa kumpanya. Hindi ka lang makalagin, nagdududa ka na. Naku, nag-shutdown na, hindi ako makalagin. Hindi mo nakikita, wala ka palang internet. Di ba? May problema pala sa cellphone mo. Okay? O kaya ginagawa yung system, nag-update yung system kaya hindi ka makalagin. Natataranta ka na, hindi ka na makalagin. Ako po, paano yan? Sayang yung rewards ko. Meron pa naman akong 55 rewards. Grabe, hinayang ka. 55 rewards mo, mawawala. Paniwala mo lang yung company. Magdadalawang taon na po ang company natin. Wala pa pong history na hindi nabigay ang payment. Wala pang history na hindi nakakuha ng withdrawal. Wala pang history na sumablay lahat ng mga bonuses. Wala pa po. Magagaling po ang IT natin. Okay? At ang may-ari ng kumpanya natin, ang founder at CEO, mataas ang pangarap sa Cloud1. Okay? Paniwalaan mo lang. Sunod, maniwala ka sa upline mo. Paniwalaan mo yan. Huwag yung, ako, hindi marunong upline ko. Mas magaling pa ako eh. Huwag ganun. Oo, maaaring ganun nangyayari. Pero, paniwalaan mo yan. Siya nagdala sa'yo rito. Paniwalaan mo kung ano yung mga tinuturo niya. Kung nauna sa'yo yan, makinig ka kung ano yung tinuturo niya. Pag sinabi ng upline mo, panoorin mo yung video, panoorin mo. Paniwalaan mo. Sa pa, believe in your downlines. Maniwala ka sa downline mo. Baka mamaya sinali mo yan, tapos, ano nangyari? Kasi yung downline ko. Bakit? Tatanga-tanga eh. Di marunong. Oh, kita mo, sinabi mo pa tatanga-tanga. Sino mas tanga? Sino nag-invite? Ako. Oh, mas tanga ka. Nag-invite ka ng tanga. Guys, walang tanga rito. Okay? Walang tanga.
Nagkataon lang na nauna kang natuto. Yung downline mo, matututo rin yan. Kaya nga nagtatanong yan para matuto. Tuturuan mo lang. Igagayin mo lang siya. Okay, maniwala ka sa downline mo. Bakit may kakayahan niya na hindi mo kaya? Meron niyang strength na wala sa'yo. Okay? Kung may weakness yan, meron niyang strength. Hanapin mo yung strength ng downline mo. Huwag kang tingin ng tingin sa weakness ng downline mo. Downline ko, bulol eh. O, bulol nga yan. Pero tinan mo naman kung kumilos. Ang sipag sa online. Ibig sabihin, ang gusto kong malaman nyo, bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong kakayahan. Huwag mong minamaliit ang downline mo. Okay? Baka isang araw, mas magaling pa sa'yo yan. Nagkataon lang, ulitin ko, nagkataon lang nauna ka. Nauna kang nag-aral sa negosyo to at siya wala pa siyang alam. Okay? Bigyan mo ng oras, bigyan mo ng time para matuto siya. Ipid mo siya, ipid mo ng mga knowledge. Turuan mo kung ano gagawin. Paniwalaan mo yan. Kailangan mag-develop ka ng mga leaders mo sa ilalim. I-develop mo sila. Pero unahan ko na kayo, paano mo sila i-develop kung ikaw mismo hindi ka pa develop? Okay? Sunod, believe in your crossline. Kahit hindi mo downline yan, crossline mo yan, downline ng upline mo sa kabilang side. Okay, maniwala ka dyan. Makakatulong sa'yo yan. Okay? Pwede mong gawin yung advisor. Okay? Pwede mong i-share yung mga achievements niya. Maniwala ka dyan. Tsaka huwag ka makikipag-away sa crossline. Okay? Porque crossline, inaaway mo na. Mabait ka lang sa downline. Huwag ganun. Isa tayo ng grupo. Isa tayo ng company. Pare-pares tayong crowd one. Maging mabait tayo sa isa't isa. Kahit hindi mo yan downline. Okay? Maniwala ka dyan. Believe in yourself. You can do it. Okay? Maniwala ka lang kapatid. Huwag ka magdududa. The moment na magduda ka sa sarili mo, yan na po ang downfall mo. Ulitin ko. The moment na magduda ka sa sarili mo, yan na ang downfall mo. Kasi hindi ka nakikilos. Okay? Kaya, ang dapat mong gawin, paniwalaan mo lang na kaya mong gawin. Paniwalaan mo na makakarating ka. Paniwalaan mo na makukuha mo ang pangarap mo. Paniwalaan mo na makapagpapatayo ka ng bahay sa negosyong to. Paniwalaan mo na dito mo na makukuha ang pangarap mo. Paniwalaan mo na matutulungan mo kapatid mo, matutulungan mo mga kapatid mo, pati ang anak mo sa negosyong to. Paniwalaan mo lahat yan. I-claim mo na yan, guys. I-claim mo na yan. Kasi pag kinlaim mo yan, tatrabaho ka. Pag tumrabaho ka, sigurado may resulta ka. Pag hindi mo kinlaim, pag hindi mo pinaniwalaan, hindi ka kikilos at wala kang resulta. Kaya ang dapat mong gawin, paniwalaan. 100%. Okay? 100%. Walang duda. Huwag kang magdududa. Teka, kaya ko ba talaga? Makakarating ba talaga ako? Kasi yung grupo ko naubos eh. Nawala yung grupo ko kasi nagkaroon ng yung issued one sa crowd one rewards. Nag-quit lahat ng grupo ko eh. Baka ito na yung sign na hindi ako magiging successful. Guys, ikaw lang nagsabi nun. Kung ano paniniwalaan mo, yun ang mangyayari. Huwag mong paniwalaan yun. Sinusubukan ka lang. Guys, hindi lang ikaw ang nawalan ng grupo nung panahon na yun. Marami tayo, halos lahat tayo. Maraming bumitaw dahil sa issue na yan. Pero ano ginawa namin? Ano ginawa ng iba? Nagsimula ulit, bumuo ng grupo. Ngayon, yung mga natutulog na naglaylo nung panahon na yun, nabubuhay na unti-unti. Bakit? Nare-realize na nila na napag-iiwanan na pala sila. Nare-realize nila na wala pala talaga mangyayari sa ginagawa nila. Kaya unti-unti na po silang bumabalik. Huwag mo nang intayin. Ang paniniwala mo, ituloy mo lang. Huwag ka na magduda. Kasi pag nagduda ka, hihinto ka, maglalaylo ka, babalik ka rin. Sabi nga ni Gary Valenciano, babalik